Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay November 10, 2023, araw ng linggo, kaya ipagpatuloy na naman natin ang talakayan natin tungkol sa Biblia. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kay Haring Solomon. Si Haring Solomon ay anak ni Haring David at ni kanyang kalaguyo na si Bathsheba. Isang gabi pala, habang si Haring David ay nagpapahinga at nandoon siya sa rooftop ng kanyang palasyo, ay nagpapahangin-hangin, ay may nakita siyang babae na naliligo sa di kalayo ang bahay. Inutosan niya ang kanyang mga alalay at alamin kung sino ang babae, at napag-alamang ang pangalan ng babae ay si Bathsheba. Ito ay kanyang pinaimbitahan sa palasyo. Sa madaling salita, nagkaroon sila ng sexual contact at nabuntis si Bathsheba. Si Bathsheba ay may asawa. Ang asawa niya ay isang official sa army, kung saan hukbong sandatahan ng Israel ay nakikipaglaban sa giyera sa Palestine. Nandoon si Uriah sa battlefield. Pinatawag niya, sabi niya kay Uriah, sabi ni King David, dahil sa magaling kang sundalo, ikaw ay binibigyan ko ng isang pabuya, kumbaga reward, na bibigyan kita ng bakasyon, at para mag-enjoy, umuwi ka kagad at naghihintay na sa iyo ang iyong asawa, sabi niya, para mapagtakpan yung buntis na kasi. Dahil si Uriah ay talagang sa pagsusundalo, nung dumaan siya sa gate ng palasyo, nakita niya yung mga barracks doon. Naisip niya yung kanyang mga kasamahan na nakikipaggera. Sabi niya, ako ay nag-i-enjoy samantalang mga kasamahan. Hindi na siya umuwi, na konsensya siya. Siguro, doon na siya natulog sa barracks. At ito ay napag-alaman ni King David. Sabi niya, inimbitahan niya ulit si Uriah. Inimbitahan niya, bakit hindi ka umuwi? Binigyan niya kita ng bakasyon para mag-enjoy dahil sa magaling ka. Nag-inuman muna sila. Pinakain niya muna at nilasing niya si Uriah. Nilasing niya. Umuwi ka na dahil naghihintay na sa iyo ang iyong asawa. Sa madaling salita, ganun naman ang nangyari. Hindi umuwi si Uriah. Natulog na naman doon sa barracks. Ngayon, pinatawag ngayon yung general ni King David. Sabi niya, iyan si Uriah, ibalik mo doon sa battlefield. I-assign mo siya kung saan maraming kalaban. Doon mo siya sa front line. At pag nandoon na siya, iiwanan nyo. Sa madaling salita, napatay si Uriah. So nabalo na si Bathsheba. Kinuha na tong kalaguyo ni King David, concubine. Ayun. At nagkaanak sila, si King Solomon. Nung tumanda na si King David, nung tumanda na si King David, ang kanyang mga alalay ay naghanap ng batang babae, si Abisag. Siguro mga 16 years old lang yun. Maganda. At iyon ay pinapasiping para baka sakaling kanyang init ng katawan ay mabuhay uli ang lakas ni King David. Sabi sa Biblia, hindi naman sila hindi nakapagtalik. Natural, tanda na intindihan na natin na wala nang kakayahan si King David na makapagtalik pa. Ang primitive na ano niyan, akala matatransfer yung
kalakasan ng bata doon sa matanda na hindi naman nangyari. So sa madaling salita, humina nung nagde-deliryo na si King David, ang kanyang anak na heir to the throne, supposed to be, na si Adoniha, nandun sa isang bayan, kasama ang kanyang mga supporters at nagsiselebrate na dahil magiging hari na. Pag namatay si King David, nagsiselebrate na sila. Dideliryo na. Doon na nagsiselebrate. May pare doon, si Abiathar, nandoon si Joab, yung kanyang mga supporter. Nagkakaroon na sila ng party-party doon. Nalaman niya ni Bathsheba, pumunta si Bathsheba kay King David doon sa binulungan ni mahal na hari. Ang iyong anak na si Adoniha ay nagsiselebrate na at siya na raw ang hari. Hindi ba ang promise mo niya sa akin ay ang magiging tagapagpana ng iyong trono ay si Solomon? Dahil wala na sa wastong isip si King David, napao. So ngayon tawagin mo niya si Solomon. Sabi, tawagin mo si Sadok, ang pare na si Sadok, at ang propeta na si Nathan. Saka i-anoint nyo, isakay mo si Solomon sa aking mule, sa aking kabayo o donkey na gamit ni King Solomon. I-anoint nyo siya, si Sadok ang mag-anoint, na i-proclaim nyo silang hari at iparada, i-blow at yung mga banda musiko dyan, ipatunogin ang mga malalakas ang trompeta at pagsigawan kayo, long live Solomon, King of Israel. Ayun. So nalaman ito ng mga kapartido ni Adoniha, wala na silang nagawa. Pinarada na si Solomon, dinala na doon sa palasyo, pinaupo na sa trono ni King David. So hari na siya. Unang ginawa bago namatay si King David, sinabi niya kay King Solomon na ito ang mga tao na dapat wag mong hayaang ang kanyang ulo ay sumayad sa lupa na walang dugo. Ibig sabihin patayin, putulan ng ulo. Ito si Joab, dahil si Joab ay pinatay niyang patraidor si ang isang dalawang magigiting na general, si Abner at si Amasa. At ito naman si Shimei, ininsulto niya ako sabi, ininsulto niya ako lagi nung nagpunta ako doon sa kanilang bayan. Kaya dapat huwag hayaang sumayad ang kanilang ulo sa lupa na walang dugo. Yan. Ang mga Biblia kasi full of blabber words, yung mga malakwitik, matulain, yan depende sa nagsusulat. So yun, sari-saring mga Biblia ay the same thought, pero iba-iba ang may matulain, may yon, may mga anecdote, mga kung hindi yung isip mo mahirap intindihin din kung minsan. So pinuntahan si Joab, tapos tatakbo si Joab doon sa simbahan, doon sa tent of the meeting place kung saan dati ay nanirahan ang mga ang Diyos. Sabi niya, dito ako mamamatay. Sabi niya, kumakapit siya doon sa poste ng building. Siyempre nung araw pa man kapag nasa loob ka ng simbahan, hindi yan ginagalaw.
kahit na ngayon. Kaya nga yung katulad ni na mga wanted na criminal noon, na hindi naman katulad ni na John Lozada. Nagtago yan sa kumbento eh. Kaya hindi nagagalaw ng mga military. Hindi nakakapasok. Parang ano yan eh. Si Banaya, bumalik kay nagsumbong mahal na hari. Doon si Joab, doon daw niya na gustong mamatay sa sa loob ng simbahan eh. Kaya hindi ko na tinuloy. Sabi ni King Solomon, edi gawin mo ang nais niya. So bumalik si Benaya, pinasok yung tent of the Lord's presence, yung simbahan, saka pinutulan ng ulo si Joab. Tapos ito naman si Adoniha, pumunta doon kay Bathsheba. Sabi niya kay Bathsheba, sabi ni Bathsheba sa kanya, ano bang pinunta mo rito? Kapayapaan o away o giyera? Sabi ni kapayapaan. Sabi ni ako hindi ko nahahangarin ang throne ni Solomon. Ang gusto ko lang ay gusto kong ibigay niya bilang asawa sa akin si Abisag. Hinahayaan mo at ipaparating ko sa hari. So nagpunta si Bathsheba sa anak niya. Ano yun mama? Sabi, konting lang, hinihiling ni Adoniha na ibigay na lang si Abisag sa kanya bilang asawa at hindi na siya maghabol sa tron. Si King Solomon ba naman mahilig din yun sa babaeng maganda Aba, sabi niya, kung ibibigay ko sa kanya si Abisag, edi baka sa susunod yung trono na niya ang hihingin ko sa iyo, niya sa akin. So nagalit si King Solomon. Tinawag si Banaya. Patayin mo niya si si Adoniha. Pinuntahan ni si Adoniha at tinagpas din ang leeg. Ngayon, si Abiatar. Sabi si Abiatar, yung pare, sabi ni Kong Solomon kay Abiatar, hindi kita papatayin dahil ikaw ang nagdala ng Ark of the Covenant sa aking palasyo. So, magmula ngayon ay tumira ka na lang doon sa isang lugar sa probinsya at hindi ka na pare, wag ka nang magpare doon ka na lang, ordinaryong tao ka na lang, wala ka nang power. Parang si Gloria, parang si Gloria Arroyo. Hindi ka nang vice chairman ng ng kongreso. wala nang power. Si Sienay na gusto lang ipapatay dahil minumura lagi si Solomon. Si King David pinatawag ni King Solomon, hindi kita sasaktan o patayin. Umuwi ka na lang sa Jerusalem at doon ka. Pero huwag kang lalabas ng Jerusalem dahil kung lalabas ka, mamamatay ka. After 3 years, may nakawala siya lumabas siya ng Jerusalem, nabalitaan ni King Solomon, pinapuntahan na naman sa kanyang hitman na si Banaya. Kung bagay ang hitman kung sa panahon ni Duterte yan si Bato o kundi si Las Cañas. Ayan, si Banaya sa panahon ni King Solomon. So, in other words, wala nang hadlang, wala nang mga destabilizer sa kanyang pagiging makapangyarihan bilang hari, na neutralize niya na lahat. Ayan, so si King Solomon ang nagpayaman sa kaharian ng Israel, pinakamayaman, matalino, dahil humihingi siya ng katalinuhan sa Diyos Yan ang isa sa mga hinihingi niya, bigyan siya ng talino sa Diyos.
at ibinigyan naman sa kanya siya pinakamatalino. Katapos nagsilbi siya bilang hari sa Israel sa loob ng 40 years at naging masagana ang ekonomiya ng yumaman ang bansa ng Israel at nagkaroon siya ng 700 na mga asawa at 300 na mga concubine. So sobra pa yan. Kairap. Ilan lang kinairap. Kina-rebelya. Sa kanya 1,000. Biruin mo yun kung 1,000. Kung everyday, one wife ay sisitingan mo. It will take you more than 3 years. 1,000 divide mo sa 365. Ay, more than almost 3 years bago mo ma-round up lahat yan. Nako, kawawa naman yung mga reyna na yan na siyempre ang mga tao dinisyan dyan meron yang may sexual needs yan. Ibiro mo sa it will take more than 2 years bago mo makasiping mo na naman ulit ang iyong asawa. Kung ganyan ang gagawin, everyday, one girl a night. So, ang mga opisyal ni King Solomon, ang commander ng kanyang army ay si Banaya. At ang kanyang pare ay si Sadok, kung baga ngayon si Pastor Kibuloy, kung kay Duterte si Pastor Kibuloy yun. So sa modern times of Israel ngayon, si King Solomon, iyan ay si Netanyahu. At yung sa Pilipinas, iyan ay si Presidente Marcos, na marami ring destabilizer. Pero hindi na kailangan ni Presidente na utosan pa yung si katulad ni Banaya na puputulan ng ulo. Hindi na yan kailangan. Barbarismo yun ang kailangan lamang papasokin yung ICC. Matatapos na ang kanyang problema sa mga gustong magkudita, laging gumagawa ng mga paraan para masira ang kanyang administrasyon. Yun. ICC lamang ang solusyon. Hanggang dito na lamang po mga kabigan. At sa susunod na naman na ating talakayan. Maraming salamat po. Sana ay magandang ating araw ngayon lahat. Subscribe nyo ako kung hindi i-follow. Salamat po.